Sa pagpapatuloy po ng Aksyon Laban sa Kahirapan, Season 2 ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes, Huwebes at Biyernes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at maging ng lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa Season 2 po ng Aksyon Laban sa Kahirapan, tututukan pa rin po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. At makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa, Assistant Secretary Irene Tumlao mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pantalakayin po mga programs and services ng ahensya sa pagtiyak ng batayang karapatan at paglutas ng kahirapan. Asik Irene, good morning. Welcome back sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Magandang umaga, Dayan. And maraming salamat ulit sa pag-imbita sa DSWD. Maraming salamat din sa NAPSI sa pagkakataon na ito. Salamat po. Alright, Asik Irene, pag-usapan natin ngayon tungkol sa AICS. Ano po ito at ano po ba yung mga crisis situations na tumutulong po doon ng DSWD? Ang Assistance to Individuals in Crisis Situation ay isa sa mga programa ng DSWD na tumutugon sa mga immediate needs ng mga individual at mga pamilya na nakakaranas ng krisis. It's actually a social safety net, a stopgap measure para matulungan ng recovery ng mga pamilya at individual na nakakaranas ng suffering dahil nga sa krisis o unexpected life events na nakaapekto sa kanila. Ano nga ba itong mga unexpected life events? Dayan, of course, yung pagkakasakit ng isang miyembro ng pamilya, lalo kung ito ay terminal illness. Pangalawa, yung pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya. Pwede rin na sila ay naapektuhan ng isang disaster or catastrophe, kaya sumailalim sa matinding krisis. Meron din po mga individual na nakapunta ng Maynila, nag-try na maghanap ng trabaho dito, pero unfortunately ay hindi po naging successful, kaya kinakailangan nilang bumalik sa kanilang probinsya. Unfortunately, wala po silang pera o allowance pa na magagamit para makauwi sa kanilang mga probinsya. So, these are some of the crises na nararanasan nga po ng mga individual na siyang tinutugunan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Alright, nabanggit yung pagkakasakit. Isa rin sa mga inaasahan ng ating mga kababayan pagka nagkakasakit ng ospital, yung guarantee letters o GLs. Pasok din po ba ito sa AICS, ma'am? Well, yes. Kasi ang Assistance to Individuals in Crisis Situation ay may dalawang pamamaraan ng pagpapahatid ng tulong. First is through outright cash, and second is through the issuance of a guarantee letter. Dayan, bakit ba tayo nagbibigay ng outright cash? Ito ay kapag ang tulong na ipapahatid natin ay hindi nagkakahalaga ng 10,000 piso. Pero kapag nagkakahalaga na ito ng mahigit 10,000 piso, nag-i-issue na tayo ng guarantee letter. Yung guarantee letter ay sulat po natin, naka-address yan sa hospital o sa service provider at nagsasabi na DSWD na ang magbabayad sa kanila. At malaki-laki rin po kapag guarantee letters ang nababawas sa kanilang hospital bill. Kasi batay dun sa ating guidelines, Dayan, kapag for hospital confinement, halimbawa umabot na yan ng 100,000 pesos yung outstanding bill ng patient, pwede na kami mag-issue ng guarantee letter. Because again, based on our guidelines, medical assistance for hospital confinement can be from 1,000 to 150,000 subject to the assessment of the social worker. Okay, pag po meron tayong kababayan na gusto pong makahingi ng tulong na ganito, saan po dapat sila pumunta at anong mga requirements pong dadalhin nila? Okay, maaari po silang magtungot sa mga pinakamalapit na tanggapan ng DSWD. Dito po sa Quezon City, meron kami dyan sa Paragon Building, no? It's along Commonwealth Avenue. Maaari po silang magtungo dyan and magdala ng ng kanilang ID, ng medical certificate, bill po sa ospital, if this is for hospital confinement, and sila po ay interviewin ng aming social worker. I'd like to stress on the assessment of the social worker. Napakahalaga kasi yan na proseso at bahagi ng pagpapatupad ng programa. Kasi interviewin ka aalamin ng social worker kung meron bang external resources, merong ibang pagkukunan ng pagbayad doon sa expenses na na-incur ng family. And of course, inaalam din kung meron bang ibang miyembro ng pamilya that could also help the family member who is currently confined in the hospital. So these are the information na vital. And yan ay nakakatulong sa social worker sa pag-prepare ng kanilang social case study report. Okay. And we have enough budget para po i-assist yung ating mga kababayan in terms For of crisis? 2026,
Dayan, nasa mahigit 63 billion pesos Okay. ang pondo na inilaan para sa pagpapatupad ng assistance to individuals in crisis situation. Last year, mahigit 8 million na mga families and individuals ang natulungan natin mula sa programang ito. And we hope to serve the same number or targets for this year. But of course, alam naman natin na hindi mo kasi mapepredict kung Kailan sino-sino o magkaka-crisis, kailan oo. magkakaroon ng krisis, kailan makakaranas ng Kalamidad, disaster, oo. no, yung ating buong bansa. Kaya ang mahalaga ay meron tayong available resources na magagamit in case nga po na magkaroon ng mga families and individuals in situation or in crisis situation. Okay, napunta naman tayo dun sa outright cash na sinasabi nyo kasi lalo na pagka-calamities and all, ano. Bawal na rin yung mga politiko, di ba po, sa magandang pagbibigay ng mga assistance na ito. Yan po ang nabanggit rin ng ating Pangulo. Ano po ba ang polisiya dito, ma'am? Yes, that's correct. Sa General Appropriations Act nakalagay that we have to insulate the program, not only assistance to individuals in crisis Okay. situation from any form of political interferences. Okay. Ang ibig pong sabihin nito, dapat tiyakin natin na hindi magagamit yung programa, lalo na yung pagbibigay ng social assistance sa mga kababayan natin upang isulong o i-advance yung political interest ng ilan. So ang DSWD po tiniyak na meron tayong sapat na mga panuntunan para maprotektahan yung programa at matiyak nga na hindi ito magagamit para sa pamumulitika. So, embedded po sa ating mga guidelines, like last year, when we did the joint memorandum circular for the Ayuda para sa Kapusang Kita program, linagay natin, no, there are specific provisions in the guidelines na sinasabi hindi dapat maglagay ng mga campaign materials, ng mga posters, tarpaulins sa mga payout events ng DSWD. Pangalawa, hindi dapat makita ang mga political actors sa mga isinasagawa natin na mga pamamahagi ng tulong, at meron tayong grievance redress mechanism. Meron tayong mga grievance desk na nakalagay sa mga payout activities para kapag may mga reklamo ay agad po na matugunan ng ating pong mga personnel. Those same provisions will be included in the guidelines of the programs that we are implementing, because again, we wanted to ensure that we not only follow the provisions under the General Appropriations Act, but then we also make sure na talagang ang focus natin ay yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Right, dun po sa ating mga kababayan na makakaranas po ng krisis, nawala ng trabaho, mayroon pong namatayan, papaano po sila agad makakakuha po nitong assistance pong ito? Yes, like for burial assistance, pwede silang pumunta sa satellite office, SWAD office, or field office ng DSWD. Lahat po ng aming mga field offices meron yan. And then, ipresenta po yung mga dokumento. Halimbawa, burial assistance, of course, kailangan ng death certificate or certificate from the doctor. And then, kailangan din po ng valid ID. Kailangan, halimbawa, meron pang mga ibang expenses na na-incur. So, all of those should be presented to our social workers. Again, kinakailangan lang magtungo sila sa aming pong mga tanggapan and i-interviewin sila ng aming pong mga social workers. And from there, the assistance will be provided. Okay. Meron pong panukala na i-institutionalize itong AICS na ito. Ano po ang stand dito ng DSWD? Alam mo, Dayan, any legislative measure that supports the programs that we are implementing, and of course, inures to the benefit of the poor, the vulnerable, and the marginalized, ay sinusuportahan ng DSWD. Itong pag-i-institutionalize ng assistance to individuals in crisis situation ay sinusuportahan po natin sapagkat makakatiyak tayo na kapag ito ay regular na programa ng DSWD, makakatiyak tayo ng regular at sapat na pondo for the implementation of this. Pangalawa, magiging standard din yung implementation natin at makakatiyak tayo na mas magiging maayos pa ito para sa ikabubuti ng mga kababayan natin. Alright. Now, para lang po dun sa konsepto ng convergence o yung pagtutulungan ng mga ibang ahensya ng gobyerno, also LGU, ano po yung mga maaari pang gawin ng mga other agencies and even LGUs para mas effective, ma'am? Alam mo, Dayan, napakahalaga ng role na ginagampanan ng ating mga partners and stakeholders. Yung ating mga local government units, they help the department in terms of logistics. Sila po yung nagbibigay ng mga covered court, sila ang nagpapahiram ng mga karagdagang tao para matiyak na orderly yung isinasagawa natin ng mga payout events. And then, of course, kapag may mga na-deploy ng mga kapulisan para maging secure
yung venue na kung saan namamahagi nga tayo ng tulong. So, mahalaga yung role na ginagampanan nila. In addition to that, yung mga ibang ahensya ng pamahalaan ay kasama rin po natin. At sila yung nagbabantay at nagtitiyak na talagang napoprotektahan, nasisecure din natin yung pag-implement natin ng programa. Dahil kapag may mga na-observe sila na irregularities o hindi dapat sinasagawa sa mga payout events natin, ay inire-report din nila sa DSWD. So meron tayong bantay, meron tayong kaagapay, no? And of course, ang pinakamahalaga dito, Dayan, yung role ng mga major stakeholders, yung mga beneficiaries mismo natin. Dahil sila ang nakakaalam ng programa, alam nila kung saan magagamit ito, at kapag, again, kabahagi sila sa pagre-report kapag may mga hindi karapat-dapat na nagyayari sa mga pamamahagi ng tulong. Well, Asik Irene, maraming salamat muli sa inyong oras ito sa Aksyon Laban sa Kahirapan, at sa ating po mga manonood, salamat po sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayo muling tumutok sa ating programa sa darating na Martes, ganun rin po tuwing Huwebes at Biyernes. At ito, Asik Irene, samahan niyo ko at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.